Napansin ko talaga ang pamumula ng mukha ni Manong Pakito. Ang kanina lang na mga kamay niya na nakahawak sa akin. Ngayon ay sa dibdib na niya ito nakahawak. Nakikita ko ang pagkunot ng noo ni Manong Pakito. Sabay tapik ko sa mukha nito. Pero hindi na ito sumasagot. Kahit anong tapik ko sa mukha nito, hanggang sa tuluyan bumagsak ito. Tatay, tatay, ang mga boses na naririnig ko. Mula sa labas ng bahay ni Manong, pamilyar ang boses na iyon. Pilit talaga ako na tumatayo. Ginamit ko na ang paa ko para itulak sa Manong sa pagkakadagan sa akin. Sabay naman nito ang pagbukas ng pinto at bungad ni Manuel. Nagulat ito sa nakita at halos matulala at hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung sa tatay niya ba ito nakatingin o kaya sa akin. Dahil sa ganun ayos niya kami inabutan. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Ano ka ba, lagi na lang mainit yan ulo mo? Sabi ko sa mister ko. Sino ba naman hindi maiinis dito? Ilang buwan na akong andito sa bahay. Ikaw kaya nasa kalagayan ko, hindi ka makalakad at makatayo, sabi pa nito. May mga nakakabit pa rin kasi na bakal sa binti nito at may susunod pa na operasyon ang gagawin. Kaya hindi pa rin tuluyan magaling ang mister ko. Dahil na rin sa kalagayan niya, namimiss ko na rin ang dating pangulit niya sa akin. Lalo na kapag aalis na ako at suot ko ang maiksing miniskirt. Pero dahil nga sa kalagayan niya, hindi na niya nagagawa yun. Pero maswerte pa rin ako dahil andyan si Manong Pakito na nagbibigay ng panggastos sa amin at pangpaopera ng mister ko. Manong Pakito, ooperahan muli ang asawa ko. Tatangalin na yung mga bakal na brace na nakabit sa kanya. Sabi ko ulit kay Mang Pakito nang magkita kami sa loob ng bangko. Bukas ng gabi, punta ka sa bahay. Wala kasi akong dalang pera dito. Sagot naman ni Mang Pakito habang nasa office kami at tulad ng dating usapan, iyon muli ang ginawa niya. Pupunta ako sa bahay niya kakatok ng pinto. Kaya ganun na palagi ang nangyayari. Pero habang tumatagal ay pagaling ng pagaling si Manong Pakito. Kaya naman, hindi ko na namamalayan, nagugustuhan ko na ang ginagawa ni Manong Pakito na pagpapautang sa akin. Dahil na rin sa laki ng gasto sa hospital bill ng mister ko. At tuluyan na nga akong nabaon kay Mang Pakito sa utang na hindi ko alam kung hanggang saan ang singilan. Dahil ang totoo, hindi talaga kasya ang sahod ko bilang bank teller. Dahil baldado nga ang mister ko at hindi makapagtrabaho. Hindi na rin ito nagagampanan ang tungkulin nito sa akin, maging ang pagbibigay ng pambili ng gatas ng anak ko. Kaya kahit na wala akong pasok ay umaalis ako. Pero hindi papunta sa bangko, kung hindi papunta sa bahay ni Mang Pakito. Nag-iingat din ako sa bawat pagparoon parito ko. Mahirap na baka may makaalam na suki ako ni Mang Pakito. Luna, kumusta na pala ang mister mo? Tanong ni Amanda sa akin nang minsan break time namin. Okay naman na siya. Nakakatayo na rin at konting lakad. Sana nga, tuluyan na ang paggaling niya para makabalik na siya sa trabaho. Sana nga, para naman makatulong sa'yo. Maging sa pagbabayad ng mga utang mo, dagdag pa ni Amanda sa akin. Magkano naman pala ang pwede utangin kay Manong Pakito? Tanong ulit ni Amanda sa akin. Nalaman niya na kasi na umutang ako sa matanda. Hindi ko alam, depende siguro sa pangangailangan mo. Sagot ko naman, bakit utang ka rin ba? Dadalhin ko kasi si tatay sa doktor. Paalala ng palala ang ubo niya. Saka yung dating sakit niya bumalik. Kailangan ko ng dagdag na pera. Sabi ni Amanda, may ipon ka naman siguro. Wala ka pa naman asawa at anak. Sabi ko kay Amanda, wala nga ako maipon. Kina tatay at nanay lang kulang pa pambili ng gamot. Alam mo naman yung dalawang matanda, kailangan hindi mawala ng maintenance medicine. Sabi pa ni Amanda, ang saya ni Manong Pakito, pakanta-kanta pa, habang nagpupunas ng sahig. Sabi naman ni Roma, habang nasa table kami at wala pang kliyente. Kita kasi namin si Manong Pakito, napasipol-sipol pa, at tila ba nanalo sa loto.
habang nagpupunas ng map sa sahig ng bangko. Siguro nga ang saya ng pakiramdam nito, kagagaling ko lang kasi kahapon sa bahay nila, sabi ko sa loob ko, habang pinagmamasdan ko ang matandang janitor at tinitingan ko ang mga kamay nito, na ubod ng tigas at gaspang. At may mga ugat pa sa braso, hindi pa rin ako makapanilawan na iyon pala ang ginagamit niya, para ako bumalik-balik sa bahay niya, at muling tulungan siya na bilangin ang mga pera na mga nakolekta niya. Luna, nakita mo ba si Mang Pakito? Magsasabi na sana ako na magsangla din ako ng card ko. Tanong ni Amanda, isang araw nang dumating ito. Napatingin naman ako kay Amanda, sabay sabing, kanina andyan lang, baka lumabas lang. Sabi ko pa, sige salamat, sagot naman ito. Pag-alis nga ni Amanda papunta doon sa table niya, napaisip ako. Paano kung papuntahin din ni Mang Pakito si Amanda sa bahay niya? Alukin din kaya nito ng tulad usapan namin, kung magkataon jackpot si Manong Pakito. Tiyak na malaki ang makukubra niya kay Amanda, dahil wala pa itong asawa at solo lang niya ang sahod niya, kaya lang. Kakayanin kaya ni Amanda ang mga patubo ni Manong Pakito? Iyan ang pumapasok sa malilikot ko na kaisipan. Gusto ko sana nasabihan si Amanda na wag nang umutang kay Manong dahil baka mabaon lang siya dito at tuluyan siyang hindi makawala. Natulad na ako, babe, halika na tulog na tayo, pag-aanyaya ng asawa ko. Hindi pa rin kasi ako makatulog, kakaisip kay Mang Pakito at Amanda, saka itong asawa ko. Kukulitan na naman ako nito, parang walang akong gana, lalo na. Halos araw-araw akong dumadaan kina Manong Pakito, ewan ko, pero pakiramdam ko hindi na ako masaya sa kanya. Lagi na lang kasing nakaasa sa akin, kapag gustong magtrabaho papasok, minsan ayaw. Palibhasa nakikita niya na may pera ako, hindi. Niya lang alam na galing sa utangan yun. Pag-iisip ko pa, habang nakahiga ang asawa ko at hinihintay ako, tuluyan na kasing gumaling ito, kahit sana paano, makatulong man lang sa araw-araw na gastusin. Amanda, nakita mo ba ang asawa ko? Hindi ko kasi makontak dito sa cellphone. Pagtatanong ng asawa ko, kay Amanda, nang puntahan ito sa bahay niya. Umalis kasi ako, para mamili ng mga gamit ni baby, nagtaka ako. Bakit kaya naghahanap na ang mister ko ngayon? Nagdududa kaya siya na may ginagawa ako na hindi maganda, ang sabi ko sa sarili ko, nang minsan ikwento sa akin ni Amanda, na hinahanap ako ng asawa ko sa bahay nila. Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay? Ang tanong sa akin ng isang lalaki na tantya ko, mga 20 anyos, pumunta kasi ako sa bahay ni Manong. Kaya lang hindi na kasi ako nagsabi sa kanya na pupunta ako. Nasanay na rin kasi ako na diretso sa bahay ni Manong Pakito. Ako si Luna, hinahanap ko si Manong Pakito. Kasama ko siya sa trabaho doon sa bangko. Pangangatwiran ko at dahil sa bigla ko at hindi inaasahan na may ibang tao sa bahay ni Mang Pakito. Si tatay, hanap po ninyo, pasok po kayo. Sabi naman niya, ako po si Manuel, ako ang bunsong anak ni tatay. Kanina dinala namin sa hospital si tatay. Naninikip kasi ang dibdib, mabuti nakatawag kay kuya. Kaya nakapunta kami agad, nagulat naman ako sa narinig ko, saan siyang hospital dinala, kumusta naman siya. Pagtatanong ko, sa ngayon medyo okay na siya, sana mga makalabas na ng hospital agad. Hindi rin kasi mapakali yun, gusto pa na'y trabaho, sabi pa ng lalaki, pero pansin ko, halos magkahawig sila Manong Pakito at Manuel. Parang batang version ni Manong, saka maayos ito makipag-usap. Ano po pala ang sadya ninyo kay tatay? Pagtatanong nito, nagpapautang kasi si tatay mo sa amin at isa rin ako sa mga umutang sa kanya. Maisasabihin sana ako sa kanya, kasi hindi pa ako nakabayad pagpapaliwanag ko pa. Kailangan mo na po ba ngayon ng pera? Tanong pa nito. Magkano po? Meron ako dito, saka ko nasabihin kay tatay, sabay tingin ito sa listahan na naiwan ni Manong Pakito doon sa lamesa. Pero pansin ko, kanina pa siya nakatingin sa listahan, ano nga po pala pangalan ninyo? Wala kasi ako makita na Luna dito sa listahan, pagtataka nito, ako naman hindi ko alam ang isasagot ko, kaya, baka hindi pa niya nasulat, kakautang ko lang kasi, pagpapalusot ko, baka nga po.
saka baka nalimutan din isulat ni tatay. Minsan kasi makakalimutin na yun, sabi nito. Paano kaya yan, sabi ko, kailangan ko pa naman ng pera. Saan kaya ako kukuha? Tanong ko sa sarili. Sige Manuel, mauna na ako, pakisabi na lang kay tatay mo na dumaan ako. Sumagot naman ito ng masayang ngiti at kunin ko na rin po ang contact number nyo para update kita mamaya kay tatay. Sabi pa nito, pagkatapos ko na ibigay ang number, umalis na ako. Nag-iisip kung saan ako kukuha ng pera. Ayoko naman pumunta sa hospital para doon magsabi kay Manong Pakito. Luna, nabalitaan mo ba ang nangyari kay Manong Pakito na ospital daw? Sabi ni Amanda sa akin, isang umaga. Kaya pala hindi pumasok ng ilang araw. Sabi pa nito, nabalitaan ko nga. Sagot ko naman, hindi ko lang masabi na galing ako doon sa bahay niya. Sayang utang pa naman sana ako, kaya lang malaki daw ang bayarin sa hospital. Kaya na-hold muna ang pautang ni Manong. Dagdag pa ni Amanda, sa isip ko paano kaya yan, kailangan ko pa naman ng pera, bahala na. Sigurado naman hindi ako matitis ni Manong Pakito. Manong, kumusta kayo? Pagbati naman ni Roma, maayos na ba pakiramdam mo? Pangungumusta nito, okay naman ma'am, sabi nito, siguro dala na rin ng katandaan yun, sabi pa nito at napasulyap din ito sa akin. Hindi pa kasi kami nag-usap simula nang magkasakit siya. Babe, medyo lumakas na ang shop ngayon, ito dagdag mo. Pambili ng gatas ni baby, sabay abot naman ang pera ng mister ko. Mabuti naman, sana palaging ganyan. Para naman makaahon tayo pag utang, sabi ko sa asawa ko. Pero kahit na may inaabot ang asawa ko, dumarating talaga ang pagkakataon na hinahanap ko si Manong Pakito. Dahil kulang pa rin ang ibinibigay sa akin ng mister ko. Manong, pupunta ako sa bahay ninyo sa Saturday. Pagsasabi ko Manong, habang naglilinis ito sa hallway ng bangko. Sige ma'am, hintayin kita. Kaya lang mga bandang hapon na, maniningil kasi ako ng umaga doon sa kabilang barangay. Meron din kasi ako doon. Pautang, hindi kasi ako nakasingil nakaraan sahod dahil na ospital ako. Para may pang-abot ako sayo, dagdag pa nito. Kahit hindi na muna Manong, nagbigay naman ng sustento ang mister ko. Huwag mo na muna ako pautangin, singilin mo lang muna ako. Pabulong ko na sabi ko kay Manong Pakito. Napangiti naman ito sabay na sumipol-sipol pa. Habang nagpupunas ng sahig ng bangko, Manong, magsasangla din sana ako ng card. May sakit kasi ang nanay ko, kailangan ko ng pampacheck up. Sabi ni Amanda, kay Manong, magkano ba ang kailangan mo? Tanong nito, mga 10,000 Manong, pagkarinig ko na sabi ni Amanda kay Manong Pakito. Kinabahan ako, baka papuntahin din ni Manong si Amanda sa bahay niya. Hindi ko alam kung pipigilan ko ba si Amanda o nagsiselos ako. Iba na talaga ang nararamdaman ko kay Manong. Gusto ko ako lang ang kanyang pinapautang at sisingilin, sabi ko sa isip ko, habang nag-uusap ang matanda at si Amanda. Luna, mabait talaga pala yan si Manong, binigyan agad ako, isang sabi ko lang. Saka na lang daw ako maghulog kapag nakakaluwag na ako. Sa sinabi ni Amanda, lalo tuloy ako kinabahan sa narinig ko. Ang inaalala ko, dalaga pa itong si Amanda, wala pa itong karanasan sa pag-utang. Kung alam lang sana ni Amanda, baka hindi na niya naisin na umutang kay Manong Pakito. Babe, saan ka pupunta? Wala ka naman pasok ngayon. Sabado ngayon, pagtataka naman ako sa mister ko. Parang binabantayan na niya ang galaw ko, kaya nag-isip ako ng dahilan. May pupuntahan lang ako doon sa office mate ko, paliwanag ko sa kanya. Hatid na kita. Sabi naman nito, wag na, malapit lang naman yun. Sige na, sayang naman kung magbabayad ka pa ng pamasahe. Talagang pinipilit ako ng mister ko. Baka kasi malaman niya na pupunta ako kay Manong Pakito. Kaya ang ginawa ko, nagpahatid na lang ako sa may sakayan. Tao po Manong, sabay katok sa pinto. Mamaya nagbukas si Manong. Halika, pasok ka, sabi ni Manong Pakito. Nasa may pintuan pa lang kami ay hinahawakan na ni Manong ang bewang ko. Halatang excited ito. Halos 2 linggo rin kasi siyang hindi nakasingil sa akin. Manong, sandali lang, isara mo muna natin ang pinto, sabi ko pa. Wag na, tayo lang naman ang tao dito. Saka nakasara naman ang gate sa labas, sabi pa ni Manong.
Halatang excited talaga si Manong at talagang namumula pa ito. Hinanda niya rin ang kwarto niya, bagong palit ito ng kobre kama, at nakaayos pa ang mga unan. Pakiramdam ko tuloy, napaka-espesyal ko sa araw na ito at ang bilis ng pangyayari. Alam mo, simula nang nagpupunta ka dito, pakiramdam ko ay bumabata ako at nawawala ang masamang pakiramdam ko, sabi pa ni Manong Pakito. Pero napansin ko talaga ang pamumula ng mukha ni Manong. Pero mas lalo akong nagtaka nang ang kanina lang na mga kamay niya na nakahawak sa akin, ngayon ay sa dibdib na niya ito nakahawak, at nakikita ko ang pagkunot ng noo nito. Hinayaan ko lang muna ito, sa pag-aakala na enjoy lang ito. Pero parang iba talaga ang nararamdaman niya dahil hindi pa ito, tapos ay bumagsak na ang katawan nito sa akin. Manong, Manong, sabi ko, sabay tapik ko sa mukha nito. Pero hindi na ito sumasagot. Kahit anong tapik ko sa mukha, kinabahan na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko, nahihiya naman ako sumigaw para humingi ng saklolo, kaya pilit ko na inaabot ang cellphone ko. Maghahanap ako ng pwede matawagan, hindi kasi ako maalis dahil sa bigat nito. Tatay, tatay. Iyan ang mga boses na naririnig ko mula sa labas ng bahay ni Manong. Pamilyar ang boses na iyon, kaya pilit talaga ako na tumatayo. Ginamit ko na ang paa ko para itulak sa Manong, sabay naman nito ang pagbukas ng pinto at bungad ni Manuel. Nagulat ito sa nakita, halos matulala ito. Hindi ko alam kung sa tatay niya ba ito nakatingin o kaya sa akin. Dahil sa ganun ayos niya kami inabutan. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko natakpan. Napansin naman agad ni Manuel hindi na gumagalaw si Manong Pakito. Tatay, sabay hawak nito sa ulo at pilit tinigising. Wala na itong inaksaya na oras. Matapos niyang malagyan ng damit, agad niya itong binuhat at sinakay sa kotseng dala nito. Habang ako ay naiwan nakatulala, nag-iisip, paano kung malaman ini asawa ko? Ito, paano kung malaman sa opisina ito? Malaking kahihiyan. Ito ang mga gumugulo sa isipan ko. Matapos ko maligpit ang kalat namin at nilinis ko na rin ang bahay ni Manong, ay naupo muna ako sa sala. Kailangan walang makaalam ng nangyari, kaya, hello, Manuel, kumusta ang tatay mo? Tanong ko nang tinawagan ko sa telepono. Wala na siya, wala na si tatay, patay na. Inatake puso. Umiiyak sa sagot ni Manuel sa akin. Sa narinig ko, tumayo ang mga balahibo ko. Namatay si Manong habang nasa kaligayahan. Manuel, sorry, sabi ko pa. Habang ako ay umiiyak, hindi naman sumasagot ito. Pero halatang nakikinig ito sa kabilang linya, kaya muli akong nagsalita. Manuel, maari ba na ang nalaman mo at nakita ay tayo lang ang nakakaalam? Pakiusap ko sa anak ni Manong Pakito. Sige po, ang matipid nitong sagot, na hindi ko alam kung sang-ayon ba ito o hindi. Matapos umuwi na ako na balisa at halos hindi makatulog kinagabiha. Nag-aalala ako, maraming pumasok sa isip ko. Sinisisi ko ang sarili ko. Sana hindi na ako pumunta. Baka buhay pa si Manong Pakito. Kawawa naman pala si Manong, sabi ni Roma. Mahirap talaga ang mag-isa lang sa bahay. Inatake pala sa puso iyon. Kung sana lang may kasama sa bahay iyon, baka naisugod agad. Sana ay buhay pa siguro. Huli na pala kasi nakarating ang bunsong anak niya. Pagkukwento pa ni Roma sa akin habang nag-aantay kami ng kliyente. Babe, baka tumagal pa si baby dito sa hospital. Kanina nga nagmamadali ang mga doktor kasi nahihirapan daw huminga si baby. Kaya nilagyan siya ng tubo sa bibig para doon na huminga, sabi ng mister ko habang umiiyak ito. Hindi ko na rin masyado maintindihan ang sinasabi ng mister ko dahil sa pag-iyak nito at maging ako ay hindi ko mapigilan dahil sa nakikita ko na nahihirapan ang anak ko. Mami, nilagyan namin ang tubo si baby dahil sa hirap siya huminga. At ang machine na iyan ang nagsisilbing baga niya. Mukhang napabayaan kasi itong si baby. Matagal na siguro itong sakit niya. Kayang lang hindi nagagamot. Pagpapaliwanag naman ng doktor sa amin ng mister ko. Totoo naman ang mga sinabi ni doktor. Pabalik-balik din kasi ito sa hospital noon. Kahit noong bagong silang ito, kulang din kasi sa buwan ng ipinanganak ko ito.
dahil na rin siguro sa kulang sa sustansya nung pinagbubuntis ko pa ito. Tinatago kasi namin ito noon at wala talaga sa plano ang pagbubuntis ko. Doktor, ibig sabihin po ba yan? Magtatagal pa si baby dito sa hospital? Tanong ko kay doktor. Totoo po yan, hanggat hindi stable ang paghinga niya. Mananatili siya sa kanyang kalagayan, halos madurog naman ang puso ko sa narinig ko. Bata pa lang ang anak ko, pero marami na itong paghihirap na nararanasan. Paano kung hindi nito kayanin? Pag-iisip ko, habang patuloy ako sa pag-iyak, dagdag pa sa iniisip ko ang bayarin sa hospital at mga gamot, pero baliwala sa akin yan baby. Bulong ko sa sarili, kung kinakailangan mangutang muli ako kay Manuel, ay gagawin, gumaling ka lang. Hindi ko naman masabi ito sa mister ko. Dahil iniisip ko rin na makakadagdag din sa pag-alala niya ito. Luna, may nagpadala ng bulaklak sa'yo. Ang sweet naman ng mister mo, pag-aasar sa akin ni Roma sa opisina. Nagtataka naman ako, bakit naman magpapadala ng isang bouquet na bulaklak ang mister ko? Wala naman kaming okasyon. Pangalawa, alam ko na nasa ospital ito at nagbabantay kay baby. Kahit naduda ako kung kanino galing ay tinanggap ko ito. Nag-text naman ako sa mister ko para kumustahin si baby, pero wala naman binanggit ito sa akin tungkol sa bulaklak. Pero may isang message pala ako sa messenger na hindi ko nabasa. Ate Luna, natanggap mo ba ang pinadala ko? Sabi sa chat. Pagtingin ko kung kanino ito, si Manuel. Bakit nagpadala ng flower sa akin? Ano kaya ang ibig sabihin niya? Manuel, ano ito? Sabay na senen ko ang picture ng bulaklak na galing sa kanya. Para sa iyo iyan Ate Luna, bakit mo naman ako binibigyan ng bulaklak, saka may asawa na ako at anak ako? Baka kung ano ang sabihin nila dito kapag nalaman nila ng galing sayo. Dagdag ko pa sa chat, Happy Mother Days, reply ulit ni Manuel sa akin. Napangiti naman ako sa chat nila, nakalimutan ko, Mother Days pala ngayon, kahit ang mister ko. Nakalimutan din, madalas kasi kapag ganun, ang mister ko mismo ang unang bumabati sa akin, pero naunawanaan ko naman siya, marahil. Siguro ay nawala sa isipan niya, dahil na rin sa pag-aalala niya sa anak namin. Manuel, nag-abala ka pa, pero thank you na rin, pag-reply ko sa kanya, natapos din ang maghapon ko ng ganun. Pag-uwi ko diretso na ako sa hospital para pumunta kay baby. At ang mister ko naman ay uwi sa bahay para kumuha ng pagkain at mga damit niya. Halos 2 linggo na din si baby sa hospital hanggang isang tawag ng mister ko ang nagpaluha sa akin ng labis habang abala ako sa bangko. Babe, si baby wala na, ang sabi ng mister ko habang humahagulgol ito sa pag-iyak. Halos mapuno naman ng luha ang mga mata ko sa narinig ko. Hindi lang ako makareact ng husto dahil may kliyente ako na inaasikaso, pero napansin pala ni ma'am, ang manager ko, ang aking biglang pagbago ng kilos. Agad siyang lumapit sa akin, Luna, ako na muna dyan, sabi ni ma'am. Ako naman ay agad na tumayo at pumunta sa may locker room namin. Maya-maya sumunod sa akin si Amanda. Bakit, anong nangyari? Pagtatanong ni Amanda, yumakap ako kay Amanda at sinabi ko ang sinabi ng mister ko. Naiyak naman ito at yumakap sa akin. Maya-maya sumunod naman si ma'am, ang manager ko. Tara na, puntahan natin Luna, sabi pa ni ma'am sa akin. Kaya halos liparin ko na ang hospital para makarating agad ako at hindi pa rin natigil ang pagluha ko. Mami, ginawa na namin ang lahat, pero hindi na kinaya ni baby. Kalat na sa baong katawan niya ang impeksyon. Kaya hindi na kinaya ng gamot, sabi ng doctor. Habang tinatanggal na nila ang mga nakakabit na aparato sa anak ko, grabe ang sakit na nararamdaman ko. Gustong kong sumigaw sa pag-iyak, pero niyakap ako ng mister ko. Pero kahit anong gawin na pagpapahinahon ng mister ko sa akin, hindi ko talaga napigilan ang pagsigaw ko habang yakap-yakap ko ang anak ko na wala ng buhay. Kung may pera lang sana kami, kung may trabaho lang sana ang mister ko na maayos, sana maipagamot namin agad si baby. Sana hindi na niya sinapit ito. Ito ang mga pumapasok sa isipan ko. Habang umiiyak, sinisisi ko rin ang sarili ko. Kung hindi sana ako nag-asawa ng maaga at sumunod ako sa sinabi ng magulang ko, sana maganda ang buhay ko ngayon.
Sari-saring mga salita ang pumapasok sa isipan ko, na kahit na ang mister ko ay napagbuntunan ko ng sisi, kung nagtrabaho ka sana ng maayos, sana na ipagamot natin si baby agad, ang sabi ko sa mister ko, habang yakap-yakap ako nito, Luna. Condolence, ito ang sabi ng mga office mate ko nang dumalaw ito sa bahay namin, habang nakaburol ang anak ko, at nakita rin nila ang kalagayan ko sa buhay, nag-ambag-ambag din sila ng pera, para sa bayarin sa hospital ng anak, nag-promissory note. Lang kasi ako doon para lang mailabas ang baby ko. Kahit paano, lumuwag naman ang nararamdaman ko na kalungkutan dahil sa mga tulong nila. Babe, tayong dalawa na lang dito sa bahay. Siguro panahon na para asikasuhin na natin ang mga sarili natin, sabi ng mister ko, matapos malibing si baby. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, katulad ng sinabi mo, kung may maayos lang sana ako na hanap buhay, baka kapiling pa natin si baby. Ayoko na muling maulit ito. May nag-aalok sa akin para mag-abroad. Baka ito na ang pagkakataon ko. Sabi ng mister ko, sigurong Saka para mabayaran din natin ang naiwan na hospital bill ni baby. Sagot ko sa aking asawa. Tumango-tango naman ang mister ko. Sabay sabing, may nahiram ako na pera. Bayaran mo ang bayarin natin sa hospital. Para sana yan sa pag-abroad ko, pero wala palang babayaran na placement fee doon sa agency. Sabay na inabot ang pera ng mister ko, agad naman akong pumunta sa hospital, para bayaran ang kulang ko. Pero nagulat ako, ma'am fully paid na po ang bayarin mo, bayad na po, sabi ng cashier doon sa hospital. Sino naman kaya ang nagbayad? Kaya tinanong ko ang cashier sa hospital, at kailan nagbayad, ang date po dito sa resibo ay kinabukasan agad. Matapos na makalabas po kayo, sino ang nagbayad? Wala po ma'am nakalagay kung sino, pero dito po sa resibo may pirma. Parang palayaw yata ito. Sabay na ipinakita ng cashier sa akin ang nakasulat. Manuel, ito ang pirma na nakasulat sa ilalim ng resibo. Hindi ko alam kung matutuwa ako, dahil nadagdagan na naman ang utang ko kay Manuel. Pero bakit ginagawa ito ni Manuel sa akin? Pagtatanong ako sa isipan ko. Habang naglalakad na palabas ng hospital, kaya nakabuo muli ako ng pasya. Kailangan magbawas ako ng utang kay Manuel, sa anak ni Manong Pakito. Kailangan singilin mo ako Manuel, sa ayaw at sa gusto mo, magbabayad ako. Ito ang nabuo sa isipan ko. Manuel, andyan ka ba sa bahay ninyo? Chat ko kay Manuel, wala ate. Nasa QC ako, may nilalakad ako na papeles. Okay, sabi ko ulit sa chat. Sinadya ko talaga na walang banggitin kay Manuel, tungkol doon sa binayaran niyang hospital bill ko. Gusto ko kasing puntahan ito sa bahay niya, kung saan doon din ako nagbabayad kay Manong Pakito, noong nabubuhay pa ito, babe. Bukas tuloy na ang lipad ko, papuntang Korea, mamimiss kita 3 taon ang kontrata ko doon. Sabi ng mister ko nang magpapaalam na ito, kaya naman sinusulit ng mister ko ang mga huling gabi na magkasama kami, wala itong sinayang na oras. Halos baong magdamag niya akong nakapiling, mabuti na lang at Sunday kinabukasan, kaya kahit mapuyat ako ay okay lang, kaya naman pinagbigyan ko rin ito, mag-iingat ka doon, ang bilin ko sa mister ko. Sa paghatid ko sa airport sa kanya, naluluha naman ang mister ko at nangako ito na babalik at magpapakasal kami at muling bubuo ng pamilya, ang mga sabi ng asawa ko, bago bumitiw sa pagkakayakap sa akin. Naluluha naman ako. Habang tinitingnan ko siyang lumalakad papalayo sa akin at papasok ng airport, Luna, siguro naman, makakaluwag ka na sa buhay. Hindi ka na utang yan, tapos naka-abroad na ang asawa mo, sabi ni Amanda sa akin. Hindi naman ako masyado nag-react, dahil ang totoo ay malungkot ako, dahil 2 tao ang hindi ko na nakikita, lalo na kapag nasa bahay ako at nag-iisa. Hindi tuloy ako makatulog kapag gabi. Lumipas pa ang ilang buwan, kahit nag-chat-chat kami ng mister ko. Ay ramdam ko pa rin ang kakulangan nito. Mabuti na lang at nandyan si Manuel, na minsan ay tumatawag sa akin, at nagkukwentuhan kami. Luna, may flower ka na naman, ang sweet talaga ng mister mo. Kahit nasa ibang bansa ay nakakapadala pa ng bulaklak, sabi ni Roma, minsan pagdating sa opisina. Pero alam ko na hindi ito galing sa asawa ko.
dahil sa nakalipas na 6 na buwan ay madalang na itong mag-text sa akin. Dahil palagi raw itong busy sa trabaho. Kaya muli kong chinat si Manuel, "Thank you sa flower na padala mo, nagustuhan mo ba?" Reply naman nito, nag-reply naman ako ng emoji na tawa, pero nag-reply si Manuel ng, "I love you." Natigilan naman ako sa nabasa ko, totoo ba ito? Mahal ako ni Manuel, hindi tuloy ako nakapag-concentrate sa ginagawa ko, dahil sa chat niya. Hindi ko na rin kasi ito ni-replyan, kaya paglabas ko ng bangko, hindi ko alam kung bakit ang mga paa ko ay hindi pa uwi sa bahay namin. Papunta ito sa Y kung saan ang dati kong dinadaanan kapag pupunta ako kay Manong Pakito. Kaya habang naglalakad ako, muling sumasariwa sa isipan ko si Manong Pakito. Ang mga itinuro niya sa akin, ang mga pinalasap niya sa akin. Hindi ko na malaya na nasa pintuan na ako ng bahay, Manuel, mahinang katok ko. Medyo nagulat naman ito nang makita ako. Pero nakangiti ito, "Ate Luna, pasok ka." Agad naman akong pumasok. Medyo nanibago lang ako sa bahay na dating pinupuntahan ko. Maliwanag na ito, malinis at maayos, bagong pintura din at bago ang mga gamit. Wala na rin ang dating kwarto ni Manong Pakito. "Bunso, may bisita ka pala. Papasukin mo dito." Sabi ng isang babae na sa tantiya ko ay mas matanda lang ng konti sa akin. Agad naman akong pumasok, pero hindi lang pala sila dalawang ang tao. Marami sila at mukhang may okasyon. "Tito, papasukin mo na yung girlfriend mo dito, para naman makilala namin." Sabi ng isang dalagita, na nakita ko na nakaupo sa mailamesa at kumakain. Halos mamutla naman ako sa narinig ko. Agad naman akong inakbayan ni Manuel at sabay bulong sa akin na, "Sabi ko kasi sa kanila girlfriend kita." Sabay kindat sa akin. Kaya sinakyan ko na lang din sila. Sabay-sabay kaming kumain sa mahabang lamesa. Nakilala ko rin ang iba pang kapatid at anak ni Manong Pakito. Saka mga apo nito. "Ikaw bunso, may tinatago ka pala. Akala ko babakla-bakla ka. Ang galing mo palang pumili." Malihim talaga yan si Tito. Ayaw pa magkwento. Ang ganda naman pala ng girlfriend. Sabi ulit ng dalagita, "Luna, mabuti naman at nakapunta sa birthday ni Bunso. Masyado kasing tahimik ito. Hindi pala kwento." Sabi pa ng isang kapatid ni Manuel na panganay pala, "Sana kung naabutan mo lang si tatay, tiyak na matutuwa iyon." Kapag nakita niya ang napakagandang girlfriend ni Bunso, dagdag pa ng kapatid ni Manuel, wala naman ako halos masabi, dahil sa bigla ko at inaalala ko pa, baka may nabanggit si Manong Pakito sa kanila, saka napapatingin sa akin si Manuel. Siguro ang iniisip nito na, kung alam nang sana ninyo ang totoo, baka kanina pa nila ako pinalayas. Pag-iisip pa, habang nakatingin ako kay Manuel, hindi rin nagtagal nagsipaalam na ang mga kapatid ni Manuel. Dahil may kanya-kanya rin itong mga lakad, at kaming dalawa na lang ang natitira sa bahay, balak ko na rin sana na umalis na. "Ate Luna, salamat pala dahil pumayag ka na maging girlfriend ko, kahit sandali lang, Manuel. Huwag mo na akong tawagin ate, Luna na lang at hindi ako pumayag na maging girlfriend mo sandali." Napatingin naman si Manuel sa akin. Sabay naman noon, lumapit ako kay Manuel. Ayoko ng sandali lang, ang gusto ko, matagal. Napadilat naman ang mata ni Manuel. Sabay yakap sa akin, dahil sa paulit-ulit nitong pagsasabi ng "I love you", at pangulit sa akin ay pumayag din ako. Humalik lang ito sa akin, at hawak sa kamay ko, "Iingatan kita, mamahalin, tatanggapin." At ipagmamalaki, sabi pa ni Manuel sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na makumpara ang mag-ama, dahil kung ang tatay niya sana ang kaharap ko, kanina pa ako basa ng pawis, pero alam ko na seryoso si Manuel sa akin. Kaya ako na ang unang gumawa ng hakbang, pero sadyang ang binata ay kulang pa sa karanasan, walang-wala sa kanyang tatay na. Kamay pa lang ay sulit ka na. Kung dati si Manong ang nagtuturo sa akin, ngayon, ako naman ang nagtuturo sa kanyang anak. Masayang-masaya kami pareho, lalo na si Manuel, ni hindi ko nakita sa kanya ang pag-aalinlangan at pag-aalala at ungkatin pa ang mga nakaraan ko. Dahil sa halos ilang buwan na rin sa ibang bansa ang mister ko, hindi na rin ito nagparamdam sa akin. Nabalitaan ko na may kinakasama na raw ito sa Korea.
Ganon daw kasi ang kalakaran ng karamihan doon, may pamilya dito. Pero may pamilya naman sa ibang bansa. Dahil sa ganon sitwasyon namin, tuluyan ko na rin na hindi nakipag-usap sa dating mister ko. Dahil ang totoo, masaya na ako dito kay Manuel. Sana matanggap mo ako ng buo at wag sana dumating ang araw na mag-aaway tayo at ipapaalala mo sa akin ang mga nakita mo noon. Ito ang sinabi ko kay Manuel habang nagpapahinga na kami. Ano man ang nakaraan mo ay hindi ko tinitingnan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Mahal kita at mamahalin kita. Kahit sino ka pa, mahal na mahal kita, Luna. Iyan naman ang mga sagot sa akin ni Manuel na nagpapakilig sa akin. Alam mo na ba na bago namatay si tatay ay naghabilin pa siya sa akin. Nakausap ko pa siya sa hospital bago siya namatay. At ikaw ang hinabilin niya sa akin. Sabi pa ni Manuel, napakabuti talaga ni Manong Pakito. Kahit sa huling sandali, ako pa rin ang inisip niya. At hindi lang iyon, sadya talaga siguro na pinagtagpo kami ni Manong Pakito para makilala ko ang lalaking magmamahal sa akin ng habang buhay. Siguro ay inisip na Manong Pakito na mangyayari ito, kaya tinuruan niya ko ng husto na nagagamit ko rin sa pagsasama namin ni Manuel, kaya naman labis rin akong minahal ni Manuel. Sa kabila ng alam niya at nakita niya ako na kasama ng kanyang ama, sa ganong kalagayan, ito ang nasa isipan ko habang naglalakad ako sa altar at sinasalubong ako ng nakangiting si Manuel, kasama ng pamilya at mga anak ni Manong Pakito.